Ronald Bato de la Rosa dapat na nga bang patalsikin sa PDP laban ni former President Rodrigo Roa Duterte? Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat ay mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa issue ng bansa at issue ng lipunan. So today mga kapolitika, May 7 is nagkaroon na nga ng hearing yung tungkol dito sa PDEA leaks na isiniwalat ni Maharlika doon sa kanyang vlog. At nag-attend dito sa hearing, mabuti naman is nag-attend na ang ilang mga senador, itong si Robin Padilla, itong si Jinggoy Estrada at si Grace Poe. Pero ang ating tatalakayin dito is itong si Ronald Bato de la Rosa, kasi doon sa unang hearing niya nung nakaraang linggo is nakulangan yung taong bayan dito sa sinasabi ni Ronald Bato de la Rosa at sa kanyang tinatanong doon sa resource person dito kay Morales at dito kay Lazo. Now ngayon naman May 7 is nakulangan pa rin ang taong bayan, hindi pa rin talaga natumbok ni Ronald Bato de la Rosa yung totoong issue dito sa isiniwalat ni Maharlika at ni Morales dito sa vlog niya sa YouTube. Ang dapat kasi ang issue dito talaga na tumbukin ni Ronald Bato de la Rosa is legit ba at makatotohanan ba yung PDEA leaks or yung mga dokumento na hawak-hawak ni Maharlika at yung pagkakaugnay dito ni Morales, kasi nag-speak na siya nga yung pumirma doon sa dokumento, di ba? At ang pangalawang issue dito is totoo ba na involved itong ating mahal na Pangulo dito sa issue ng ipinagbabawal na gamot, kasi unang-una siya yung ating Pangulo at dapat lead by example siya. Even though 2012 pa ito nangyari, baka hanggang ngayon is ginagawa pa rin ito ng ating mahal na Pangulo, na kung saan is ito ay nakakaapekto sa kanyang mga desisyon dito sa ating bansa at sa kanyang panggobyerno. So, nag-attend na rin dito mga kapolitika itong actress na si Maricel Soriano, at ang sabi niya, i-deny niya yung mga accusations at mga allegation against her, at ang sabi niya is totoo pala talaga na kung saan itong condominium niyan sa Rockwell sa Makati, kasi doon nga daw nahuling nag-secession itong ating Pangulo at itong si Maricel Soriano noong 2012. So ang sabi doon is totoo na meron siyang condo unit doon sa Rockwell sa Makati, pero ang sabi niya is naibenta na itong unit na ito noong 2012. Hindi niya lang alam kung anong month or anong date yung pagkabenta noong condominium at itong condominium niya sa Makati, hindi niya alam yung date at month, pero alam niya lang is 2012 na ibenta niya na ito. Of course, alam naman natin yon, pero ang importante talaga doon is kumpirmado na meron nga siyang unit doon sa Rockwell sa Makati. So ang sabi rin dito ni Maricel Soriano is hindi niya daw alam bakit nadadawit yung kanyang pangalan dito sa involved sa ipinagbabawal na gamot. Okay? At ang sabi nga dito ni Jonathan Morales is nung May 1 daw is kinausap daw itong si Jonathan Morales ng mga itong sinabi niya na si James itong Indian national na kaibigan ni Lisa Marcos, at sinasabi doon na kung saan is parang sinabihan siya na name your price, or sabihin niya magkano or ano ang gusto nitong si Morales para lang tumahimik. Okay, so dapat dito mag-dig in itong si Ronald Bato de la Rosa, kasi nakikita natin doon sa video mga kapolitika na dito nagpo-focus si Ronald Bato de la Rosa sa bakit nag-leak itong mga informations. Dapat nga is magpasalamat siya kung dahil merong mga ganitong information, merong mga matitinong tao na nag-leak nitong information, kasi unang-una presidente po ang involved dito, at alam naman natin na kung ang isang tao is nai-impluwensyahan ng ipinagbabawal na gamot is hindi na po maganda yung kanyang pag-iisip at nagiging desisyon para sa taong bayan, lalong-lalo na sa ating bansang Pilipinas. Okay?
At isa pa mga kapolitika is napansin ko rin dito itong si Robin Padilla, bakit pumunta siya doon, parang wala siyang ganang magtanong, where in fact kaalyado naman siya ni former President Rodrigo Roa Duterte at siguro naman napapanood niya yung mga pagtitipon ng mga Duterte, di ba? At sinasabi doon yung mga involvement ng ating pangulo sa ipinagbabawal na gamot. So dapat is litisin talaga nila at halongkatin talaga yung isyong ito imbes na nakaupo lang sa doon. At yung si Jinggoy Estrada, di ba? Naalala mo ba, Jinggoy, yung pinalaya ka ni former President Duterte at ngayon is kinakalaban na ng kasalukuyang administrasyon. Dapat magdigin kayo dito sa katotohanan. Yun dapat ang point dito, mga kapolitika. Okay, at nakita rin natin dito itong si Grace po kasi parang pinipersonal nila itong si Morales imbes na mag-focus sila dito sa issue ng PDEA information is ang pinofocus dito ni Grace po is ito daw si Morales is hindi daw kapanipaniwala at questionable daw yung kanyang reputasyon at kanyang integridad kasi nga meron siyang mga issue daw na kung saan is meron daw mga ikinaso dito kay Morales na kung saan is hindi masagot-sagot ni Morales. Pero ang sabi naman ni Morales is na-dismiss na po yun, na ipanalo ni Morales itong mga kasong ito. At kung ano-ano pang mga akusasyon dito kay Morales na kung saan is sinasabi nitong mga senador. So in other words, itong mga senador na ito is pinagbibintangan itong si Morales na hearsay lang yung kanyang mga sinasabi. Okay? At isa pa, actually nagpaliwanag na rin itong ating former President Duterte kasi doon sa pagtitipon sa Dumaguete is ang sabi ni former President Duterte is alam daw ni Bato yung kanyang ginagawa. At sa tingin din naman natin mga kapolitika, merong tiwala itong si former President Duterte dito kay Bato. So let's give him a benefit of the doubt kasi at the end of the day baka lalabas din naman yung katotohanan. Alam naman natin na kung sa mga previous investigations nila is wala namang nangyayari doon sa kanilang mga pag-iimbestiga sa iba't ibang issue ng ating bansa, pero dito is baka ito rin yung maging pambato ni Ronald Bato de la Rosa kasi meron ngang lumabas ngayon na balita na kung saan is itong sinasabi ni former President Duterte na itong si Ronald Bato de la Rosa is ninong daw si former President dito sa kanyang kasal. Okay? At lumabas din itong balita na kung saan si Trillanes is pinapaingay na naman nila yung issue ng ICC. Okay? At ang sabi daw is baka Hunyo daw is huhulihin na itong si former President Rodrigo Roa Duterte. Hindi natin alam kasi itong si Trillanes ang ginagawa daw ni Bato is parang it's all planned na baka itong ginagawa ni Bato is dinadahan-dahan niya na kung itong si Marcos is bibigay dito sa ICC, itong PDEA leaks ang kanyang maging pambala. Okay? At hindi natin alam kasi itong baka pananakot din ito ni Bato dito kay Marcos na subukan mong papapasukin dito yung ICC at itutuloy namin itong PDLX. Of course, alam naman, sabi ni former President Duterte is alam daw ni Bato yung kanyang ginagawa at the end of the day is lalabas yung katotohanan. Okay? At isa rin pala mga kapolitika doon sa interview kasi yung isang reporter is nagtanong dito kay Pangulong Bongbong Marcos na kung saan is kung totoo ba itong PDEA leaks na sinasabi dito ni Maharlika at ni Morales. At bakit hindi kaya masagot-sagot ni Pangulong Bongbong Marcos itong tanong sa kanya is napakasimple lang naman, yes or no lang naman dapat yung sagot, pero hindi niya masagot-sagot yung tanong. Sa halip yung ginawa niya is tinawanan niya na lang. Okay, so nasa hanging stage yung mga tao, yung taong bayan at talagang hindi pa masagot-sagot ni Pangulong Bongbong Marcos talaga yung mga akusasyon sa kanya. So, ang ating iniisip dito mga kapolitikas, hindi kaya na totoo yung mga aligasyon kasi unang-una hindi niya masagot at pangalawa is yung mga nasa baba lang sumasagot, yung direct mismo sa kanya na kung saan pag tinatanong siya ng media is umaalis agad siya at tinatawanan niya na lang. Okay, dapat ito ay masagot talaga ni Pangulong Bongbong Marcos kasi dito rin is masisira siya sa kanyang kredibilidad at of course sa kanyang
hindi lang siya, pati rin ang kanyang pamilya kasi dawit rin ito ang kanyang asawa. So yun lamang ang ating pag-uusapan dito mga kapolitika. So let's give Ronald Bato de la Rosa at sana ay hindi pa matapos itong hearing na ito at masusundan pa at magkakaroon pa ng pangatlong hearing and so on and so forth. So mga kapolitika, huwag kalimutan kayo ay mag-like at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa issue ng bansa at issue ng lipunan.